Totoo kaya yung idiniklara ng mga senador sa kanilang Statement of Asset and Liabilities o mas kilalang SALN, okay? Na yun talaga ang kanilang tunay na mga kayamanan. Pag sinabi kasing o asset, pag sinabi kasing SALN, yan ay bahay, mga bahay, lupa, sasakyan, cash, liabilities, yung utang, at yan po ay membro ng pamilya na kasama sa bahay. Ibig sabihin, hindi ikaw lang yan. Dapat yung asawa mo, kung may kasama kang anak, kasama rin yun. Na dapat nadideclare yung mismong lahat ng asset ng isang pamilya bilang government official. Kaya ako naitatanong ito, ang isa po sa mga controversial na laman ng kanyang Statement of Asset and Liabilities ay ang dating Senate President na taga Sorsogon, Chis Escudero. Senador, walang personalan, iso lang ito. Ang SALN ay mandatory na inilalabas or ipinapile ng isang government official sa ilalim ng saligang batas. Every year yan. At dun po sa inyong inilabas na mahigit lang na 18 million. Ibig sabihin mas mayaman pa sa'yo si Hontiveros. Si Senador Hontiveros ay mga mahigit na 19 million ang SALN. Ang sa'yo, 18 million. Ang tagal mo ang congressman, nag-governor ka pa, ang tagal mo na rin senador. Ibig sabihin, gano'n lang ang asset mo. Kaya nagtatanong lang, totoo ba yun? Kasi medyo may pagka-personal, medyo may baka sabihin, hindi naman personal, baka sabihin, pamilya na ito eh. Kaya nga sinabi ko na ang SALN, kasama ang pamilya. Yun po yung, hindi naman ikaw lang yan eh. Ay alam naman natin na ang asawa ni senador ay artista. Mayaman yan, may sariling pera yan, may sariling business yan. Pero ang controversial ay yung, totoo ba yun? $1 million na halaga ng alahas. Aba, pagka kinuwenta mo ngayon yan, 59 million pesos. Kasi ang palitan ngayon ng dollar kumpara sa peso mahigit na 59 pesos. So sabihin natin 59 ba? 59 million pesos. Alahas pa lang yun. Kung totoo yan, bakit hindi kasama sa SALN? Diba? Yan lang, nagtatanong lang, ha? Kasi alam nyo, kung yung SALN ay hindi mo naman tutuparin o gagawin mo yung tama, ibig sabihin, dadayain mo pa kung dinaya ito o dinadaya ng ibang government official, baliwala yung SALN. Ang purpose po ng Statement of Asset and Liabilities, yan ang magiging basihan kung yumaman ka, nagpayaman ka, dumami ang asset mo sa iyong panunungkulan sa gobyerno, elected, appointed, or empleyado ka ng gobyerno. Kaya nga, every year yan Yan ang pagbabasihan Kung yung nakaraang taon, kamusta yung asset mo, ngayong taon, kamusta. Ganun yan So kung totoo yung i-declare ni Senate President Escudero na 18 million plus lang, abay lumalabas doon sa 19 na unang nag-file, ay siya yung pinaka maliit ang asset. Totoo kaya yun? Magtatanong lang ulit. At huwag po natin kalimutan yung paniniwala ng maraming Pilipino dito at sa abroad. Ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Yun lang po, yung mga madalas sinasabi. Kayo ba naniniwala doon? Tinatanong ko lang, naniniwala ba kayo doon sa ganyang klaseng mga sinasabi? Ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Abay, mabigat yan. Magtatanong lang po. Nako, ilang beses po na itanong ng ating Sir Mike Abe kung ito daw po ba'y may katotohanan. Pero alam niyo po kung magbabase po tayo sa mga lumabas sa balita, itong Statement of Assets and Liabilities Net Worth ni Chis Escudero ay hindi po talaga tumutugma sa kanyang lifestyle. At parang napakahirap pong isipin na siya ang pinaka mahirap na senador. Talagang yun po yung hindi talaga kapani-paniwala. Lalo pa at nakita naman natin ang lifestyle nila ni Heart Evangelista. So, hindi lang naman po tayo ang nagtataka at hindi lang naman po tayo ang kumo-question diyan. Ito po sa balita po nitong inilabas po ng bilyonaryo, talaga pong damat
is not matting dito po sa salin ni Cheese. All out na ang salin ng mga senador. Pero pagdating sa wealth declaration ni Cheese Escudero, may duda ang publiko. Narito ang agenda report ni Hannah T. The math is not mathing. Ganito ang reaksyon ng iilan sa pagsasapubliko ng SALN ni Senator Cheese Escudero. Sa lahat kasi ng sitting senators, siya ang may pinakamababang naitalang net worth noong 2024 na nasa 18.84 million. Nagtaka si economist Shelo Magno na mas mahirap pa pala si Escudero kay Senator Risa Ontiveros na may 18.99 million net worth naman. Tanong niya, saan daw kumukuha ng pambili ng regalo si Escudero para sa asawa niyang si fashion icon na si Heart Evangelista. Taong 2024, sa 39th birthday ni Heart, niregaluhan siya ni Escudero ng singsing na tingin ng ilan ay Paribas Tourmaline gemstone with diamonds. Sa parehong milestone ni Heart ay renewal of vows nilang mag-asawa. Ani Magno, ang estimated value nito ay $1 million o around 59.1 million pesos. Gara palang panluloko raw ang SALN ni Escudero, kaya maganda kung magsasagawa ng lifestyle check ang Office of the Ombudsman. Sinusubukan pa naming makakuha ng pahayag mula kay Escudero, pero wala pa itong sagot sa amin. Samantala, Ayan. So, hindi pa daw po sumasagot si Cheese Escudero. Alam niyo po, isa sa mga naisip ko nung lumabas po itong mga SALN ng mga senador, ang isa po sa naisip ko, baka ito ay style, pakana, o ito po ay plano talaga na maglabas ng nakakalula sa baba na SALN. Hindi nakakalula sa taas nakakalula sa baba na SALN. Dahil nga po, hindi kaya ito isang paraan ni Cheese Escudero para mapansin siya at mapag-initan puno. Ibibintang nila sa kanilang mga kalaban sa politika na pinag-iinitan sila na ito lang talaga salin ko. Tapos sila ay kukwestiyonin si Cheese, magpapabiktim. Kasi yun naman talaga matatanong mo. Worth $1 million na paribaring. Sabi po, bago ka makabili niyan, kailangan mong pumila. Kailangan mong pumila. So, pag ikaw ay pipila, para makabili ng paribaring, kailangan mo ring magbigay ng parang reservation fee bago mo mabili yung paribaring na yan. So, more than $1 million ang nagastos dito ni Cheese Escudero dahil po napakamahal niyang singsing na yan. At syempre talaga nga sa isang fashion icon na katulad ni Heart Evangelista, abay hindi yan tatanggap ng peke na paribaring. Huwag sabihin ni Cheese na yung kanyang iniregalo dito kay Heart Evangelista, na kilalang fashion icon, talagang kahit saang bansa na sikat ang mga fashion show nandiyan si Cheese nandiyan si Heart Evangelista tapos bibigyan mo ng peking singsing. Naku po. Syempre ayaw ni Heart ng ganyan na peking singsing. Kaya ito pong issue na ito sa SALN ni Cheese Escudero talagang questionable at talaga pong kaduda-duda. At talagang parang hindi talaga ako makapaniwala Cheese Escudero, pinakamahirap na senador ngayon. Parang, ay nako, ewan ba natin kung bakit, ano ba pumasok dito sa isip ni Cheese. At di natin alam kung nagpapaawa, nagpapabiktim, or sinadya para po, kunwari, siya'y biktima at ibabash ng mga taong bayan. Tapos, di ba, pagdating ng 2028, yan ang kanya ibabala na siya'y nagpakatotoo, nagpakamatapat, pero binabash pa rin siya. Hindi kaya ito ay taktika nitong mga DDS na kaalyado ni Cheese na magpaawa ka, kunwari, yan lang ang salin mo. Diba? Pero malayong malayo para sa isang Cheese Escudero, na alam nating napakayaman, na alam nating matagal na itong politiko, tapos ganoon lang ang kanyang lalabas na salin. Nako, meron pong something diyan. Ngayon,
Ito po yung isa pa sa dahilan kung bakit parang hindi po katiwa-tiwala. Hindi po katiwa-tiwala itong kanilang salin. Itong kay Cheese Escudero. Ito po. Di kalayuan sa Baguio City ay ang tinaguriang Billionaires Village, ang Alpha Land Baguio Mountain Lodges. Mga bigating negosyante, artista at politiko ang mga nagmamayari at namamasyal sa mga luxurious log homes dito. Ang ilan sa kanila dawit sa flood control scandal. Narito ang exclusive agenda report ni Dobby de Guzman. Ito ang Alpha Land Baguio Mountain Lodge sa Tukmoan Bukla Road, Itogon, Benguet. Sa tuktok ng bundok na may kabuang lawak na 100 hektarya, nakatayo ang mararangyang log homes. Mas malamig ang klima dito kumpara sa Baguio City. Ang presyo ng bawat log home ay tinatayag na sa pagitan ng 60 million hanggang 100 million pesos depende sa laki. Sa 6-bedroom log home, 150,000 pesos ang renta sa overnight stay. Base sa website ng Alpha Land, nagbukas ang exclusive vacation home sa mga sikat at mayayaman noong 2018. Ayon sa dating miyembro ng Alpha 4 Security na tumangging magpakilala, 2021, nang dumalaw sa Alpha Land si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico kasama ang buong pamilya. Sakay sila noon ng Augusta Westland helicopter na nagkakahalaga ng $16 million. May 5-bedroom unit din dito si Benguet Representative Eric Yap. Kumpirmado ito ng Benguet Provincial Assessor's Office. 525.93 square meters. Tapos, including doon, 31.13 square meters na parking lot. One-story building lang siya. Saan po yan, ma'am? Sa Bukasang Itogon. That is a place where matatagpuan po yung... Pagbubunyag pa ng informant, may 6-bedroom unit din si Senator Francis Escudero. Pero hindi raw ito nakapangalan sa senador. Bagkus ay sa Charmo Baguio Log Homes Holdings Incorporated. Sa records ng Provincial Assessor's Office, walang Alpha Land Log Home Unit na nakapangalan sa senador at sa Charmo Baguio. Sa pananaliksik ng Billionaire News Channel, nakita sa website ng Alpha Land Corporation na kasama sa mga board of directors si Senator Francis Escudero. Sa official FB page ng Alpha Land, makikita rin ang larawan ng senador, ang kanyang asawa na si Heart Evangelista at ilang pang individual na dumalo sa kaarawan ng aktres at ng wedding anniversary ng dalawa noong February 28, 2020. Nagpadala ng mensahe ang BNC kay Senator Escudero para humingi ng pahayag tungkol dito, pero hindi pa siya sumasagot. Ayan. Nako. So, ewan natin kung ano ang magiging palusot ni Cheese Escudero dyan. Nasa 60 million ang pinakamura na halaga ng mga log homes dyan. At alam naman natin kapag sinabi mong Alpha Land, pag sinabi mong ganyan mga pangalan, ako, talagang kay mamahal niyan. Ito nga yung sinasabi ni Sir Mike. Ang sinungaling ay kapatid na magnanakaw. Paano mapapasinungalingan ni Cheese Escudero ang ganitong balita ng bilyonaryo? Salamat sa bilyonaryo sa kanyang pag-expose sa mga ganitong katiwalian, ganitong karangyaan, ganitong katarantaduan na ginagawa ng mga politiko. Maghihintay tayo ng paliwanag dito ni Cheese Escudero. Pero, di ba, sanay na tayo sa mga palusot ni Cheese, di ba? Yung portweed niya naituwid eh. Di ba yung portweed na agad-agad, i-stop ka, pero naituwid niya. Talagang yung portweed dapat magpatuloy kung kailan lang daw may oras ang Senado, saka po tatalakayin ang impeachment trial. Maling-mali yung kumbaga pagtitiwala ng taong bayan dito kay Cheese Escudero. Isa po ako sa mga sumusuporta diyan, bata pa lang po yan nung maging senador. Gustong-gusto ko yan kasi talagang kabataan ng kumbaga supporter niya. Pero na didismaya po talaga ako kasi nga po ang isang Cheese Escudero hindi na worth it na iboto, hindi na po worth it na maging senador dahil nga po
Binabali talaga nito batas eh. Binabali nito ang konstitusyon para lamang sa kapakanan ng kanyang political career na baka malay natin, 'di ba? 2028 baka magkasama sila ni Sara Duterte sa kampanyahan, baka mag-vice presidente siya kay Sara Duterte, at magpalamon siya sa napakasamang partido o grupo na talaga namang mga tagapagtanggol ng kriminal at mga supporter ng kriminal. Sana maisip naman ni Chis Escudero yung dating siya, bumalik siya sa dating siya. Kaya lang kapag nilamon ka na ng kapangyarihan, ng pera, ganid sa kayamanan, 'di ba? Para mahirap nang bumalik po, lalo pa at napakaraming kaso nakakaharapin nito patungkol po sa korupsyon. So, ito pa po yung video. Kasi ako, ang aking opinion, kung dinadaya o hindi mo ginawa ang tamang pagdedeklara ng iyong asset, okay, sa iyong SALN, yung totoong asset mo, ay pagsisinungaling yun, pandadaya yun. Di ba? Kasi kung halimbawa ay 9 years kang congressman, tapos naging governor ng kung ilang panahon, tapos naging senador ng halos 12 taon, tapos ang asset ay 18 million o 19 million, parang maliit. Diba? Dito lang sa Metro Manila, pag may bahay ka rito, yung mga senador, hindi naman titira yan sa simpleng lugar. Yung halagang 18 to 20 million na bahay dito sa Metro Manila, ano lang yan, baka apartment lang yan, o simpleng townhouse. Pero kung meron kang 500 square meter na lupa, o higit pa, at yung bahay mo ay doon mo itatayo, mahina ang 50 million dyan. So, ibig sabihin, itong mga nagdideklara ng senador na maliit ang asset nila, wala silang bahay sa Metro Manila. Ang bahay nila sa probinsya, kahit sa probinsya mahina rin ang 10 to 15 million halaga ng bahay pag malaki yung lote. Square meter na pinag-uusapan. So, yun lang yun. O, ibig sabihin, wala kang kas, wala kang alahas. Ang relo pa lang ng mga senador, ang titindi ng relo ng mga yan. Mahina ang 1 milyon ang isa. Nakakaubo tuloy. Pag nagkukuweta tayo. Kasi, iso lang po ito. Huwag kasi kayong gumawa ng inyong mga record or ganitong galaw na pagdududahan at pag-uusapan. Kasi kung niloloko nyo ang inyong sarili sa pagdideklara ng inyong asset, hindi nyo sinasabi ang totoo, di ang taong bayan din ang linoloko nyo. Kasi may karapatan ng kahit sino magkukwenta. Bakit nga ba ang asset ng ganito, di ba? O kita mo si Senador Rapi Tulfo, ayun, hindi ka na pwede magkwenta. Tama yun. Meron siyang mahigit na 1 bilyong asset. Nung idineklara kasama yung asawa. O tama, tipo 500 million sila. Ayan, sigurado yan, meron sila yun. May mga bahay at malaking income yan bago napunta sa gobyerno. Diba? Yun, totoo yun. Paniniwalaan natin yun. Pero yung 18 million sa isang veteranong mambabatas, sandali. Naglulukuhan ba tayo? O nagsasabi kayo ng totoo? Okay? Naku, speaking of SALN, mukhang nahihirapan yata magkwenta yung mga Duterte senador. Sino ba yon? Alan Cayetano. Sino ba yung nilideclare? Bongo, Bato. Sino ba isa? Marcoleta. Marcos. O 5 pala sila ng mga kilalang mga Duterte senador. Mukhang nahihirapan silang magkukwenta ng asset nila. Hanggang ngayon hindi pa nag-declare. Inaabangan natin yan. Gano'n kayang kayayaman ito? Wala kayong may tatago. Pag nasa gobyerno, elected, appointed, or anumang klase ng inyong estado sa gobyerno, kayo ay public servant. Kayo ay talagang subject to criticism, basta constructive, wake-up call, okay lang yan. Huwag kayong pikon, huwag kayong balat sibuyas. Ang SALN ay obligasyon na i-declare every year. At kung ano inyong idineklara, yan ay subject for talagang criticism. Dahil kung pagdududahan at hindi ka panipaniwala, talagang pag-uusapan. Ngayon, kung talaga namang kaya nyo i-justify, alam problema, hindi tayo naiinggit dyan. Lahat naman may asset, di ba? So, ano inyong masasabi dito, ha? Sir Mike Cabe, nabanggit niyo po yung patungkol sa SALN ni Bato at ni Bongo na hindi pa nailalabas. Inilabas na po.
Pati yung kay Cayetano, kay Amy Marcos, inilabas na. Kaya lang, ang katakataka, parang nagkopyahan yung dalawa. Parang nagkopyahan sila. At eto nga si Bato at si Bongo, parehas po silang merong 32 million na salin. Ewan lang natin kung yan talaga nga ang kanila salin, di ba? Pero, ay nako talaga. Basta lagi na lang nating tatanungin at lagi nating sasabihin. Totoo kaya ang kanilang salin? At ang magnanakaw, ang kapatid ay sinungaling. Ito yung ito yung exciting ngayon. Kapag po lumabas ang katotohanan na hindi pala nila totoo mga salin niya, mawawala ng tiwala sa kanila ang taong bayan. Kasi dito kila Mark Villar, Rapi Tulfo, Erwin Tulfo, at Camille Villar, hindi naman kataka-taka na ganyang kalalaki ang kanilang mga salin. Si Ping Lacson, matagal na senador, naging pulis, PNP chief, diba? Robin Padilla, dating artista. Si Jinggoy, 221 million. Si Lito Lapid, dating artista din. Tito Soto, syempre. Tito Vic and Joey yan. Yan yung mga salin nila. Pero alam niyo po talagang kahina-hinala ay yung kay Cheese Escudero. Talagang yan ang parang diskumpiyado ang mga Pilipino kung talagang yan lang ang kanyang salin. Mukhang magaling talaga magtago si Cheese, ano? At eto nga po sabi ko nga sa isip-isip ko, paano kaya yung mga nakalagay sa maleta? Paano magiging accountable ang mga senador dito sa mga inilagay sa maleta? Katulad yan, yung mga inihatid kay Joel Villanueva, nakamaleta. Kay Jinggoy, nakamaleta din daw. At itong sinabi ni Yusek Bernardo na dinalhan din nga daw si Cheese. Nako. Nakamaleta kasi, kaya paano maisasama sa salin? Yun ang tanong lang natin, paano kaya yung mga nakamaleta? Kaya pala parang eto nga si Jinggoy at si Joel Villanueva. Jinggoy 221 million. Joel Villanueva 49.5 million. Hindi pa po kasama diyan yung nakamaleta. So tingnan natin kung totoo ba talaga yung kanilang mga salin, kung magla-lifestyle check ba ang ating ombudsman, mapapatunayan ba yan lang talaga ang kanilang mga kayamanan. Diba? Kasi alam niyo po, napakalaki talagang katarantaduhan tong kay kay Cheese Escudero, kay Bato at Bongo. Kay Bato at Bongo, parehas 32 million, parang nagkopyahan. Kay Cheese Escudero, 18 million. Maniwala kayo doon, 18 million. So, abangan po natin ang update dito sa issue na ito ng mga salin ng mga senador. Ingat po tayo lahat sa ating mga ginagawa. Ingat po kayo. Nasa mampanig kayo ng mundo, mga tropa pips natin dyan, mga OFW, mga tropa pips natin dito sa Pilipinas. Comment nyo lang po ang inyong mga opinion dito sa ating issue na tinalakay. At supportahan po natin si Sir Mike Abe, MA Pinoy TV at Mike Abe Opinions dito po sa YouTube. Momo Chup Chup, love you, God bless us all Pilipinas. God first. Huwag niyo po kakalimutan na MA Pinoy TV at Mike Abe Opinions YouTube channel. Supportahan po natin. Walang fake news kay Sir Mike Abe.